Ito ang reading mo, Aries. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 7 of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy dito, marami kang pinag-iisipan ngayon na kailangan mong pagdesisyonan. Mga dumarating sa buhay mo na sitwasyon, opportunity, na kailangan mong isipin kung ano yung makakabuti para sa iyo. Ang mensahe ng card mo, andun yung may mga bagay na nagpapagulo ngayon sa isipan mo. Nararamdaman mo yung sadness, yung stress. Tinatry mong ialis yung sarili mo dun, pero nahihirapan ka kasi you feel trapped dun sa sitwasyon na yon. May mga bagay dito na ginagawa mo and connected siya dun sa passion na pinagkakaabalahan mo ngayon. Some of you, pwedeng someone sa buhay mo na very passionate. Kumbaga, malambing siya. Mabiro. Andun yung success na parating towards you. Kung ano yung mga bagay na iniisip mo ngayon na gusto mong gawin o umpisahan, maaring magkaroon doon ng tagumpay or makamit mo kung ano yung gusto mo. Nakikita ko na mas pinahalagan mo ngayon yung sarili mo. And andun yung rebirth na natututo ka na paglaanan kung ano yung mga bagay na magpapasaya sa puso mo. Nakikita ko na andun yung pagmamahal mo sa sarili o dun sa isang tao na labis mong minamahal ng sobra-sobra. And you feel connected pa rin dun sa mga nangyayari sa nakaraan or andun yung addiction and obsession dun sa tao. Pwedeng yung someone sa buhay mo o ikaw na you feel something different from this kind of situation or relationship. Pwede nagkakaroon ng pagtatalo. Nag-end yung situation and meron ditong papasok ngayon na simula, which is magandang transformation and changes. Pinupunuan mo lahat ng makakaya mo na maibigay, pagmamahal man yan o ano man sa tingin mo makapagpasaya sa puso mo. Some of you pwedeng soulmate, pwedeng meron ditong proposal. Clarify natin ang 8 of Swords. The Lovers and the Star. You're still hoping na matupad kung ano yung gusto mo pagdating sa pagmamahal. Ito yung palaging gumugulo sa isipan mo, yung taong minamahal mo. Clarify natin ng 6 of Wands. Five of Pentacles and Death. Nakikita ko na may mga sitwasyon na nalungkot ka
at nalagpasan mo yun, napagtagumpayan mo yun, unti-unti na magkakaroon ng pagbabago, darating na yung transformation na hinihintay mo. Clarify natin the Lovers. King of Wands and Ace of Swords. Very passionate tong tao na to. May mga bagay siyang gagawin na sa tingin niya lahat ng paraan na kaya niya gagawin niya para makuha niya kung ano yung gusto niya. And nagkakaroon dito ng mga ideas or communication na darating, pwedeng sa'yo or dun sa someone mo. Clarify natin ang Death. Temperance and the Hermit. Kailangan mo lang talagang habaan yung pasensya mo. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon at ibalanse lang kung ano yung mga bagay na dumarating ngayon sa buhay mo. May mga bagay ka pa rin na pinabalikan sa nakaraan na hindi mo makalimutan. Clarify natin ang Knight of Wands. Justice and the Wheel. Nakita ko na nag-end na yung cycle, may new cycle na papasok. And andun yung justice na hinahangad mo. And paparating na. Makukuha at makukuha mo yun. Clarify natin the Empress. Ace of Pentacles and the Magician. May blessing na darating. And something here na ibibigay sa'yo. Pwedeng darating yung opportunity ngayon and gagawin mo lahat ng paraan na kaya mo para makamit mo yung pangarap mo, yung goal mo. Kasi alam mo sa sarili mo na kailangan mong maibigay din kung ano yung needs mo at iyon yung magpapasaya sa'yo. And alam mo kung ano yung deserve mo. Ngayon mo nare-realize na pahalagahan kung ano yung meron sa'yo ngayon. Clarify natin ang the Devil. Page of Pentacles and Eight of Pentacles. May mga plano ka pagdating sa pera mo, sa trabaho mo, or may mga bagay ka dito na gusto mong umpisahan para kumita. Andun yung pagsusumikap mo. Some of you, may mga bagay ka kasi dito na binibigay mo sa sarili mo na luho. Kumbaga, nagsusumikap ka pero meron ka ding bagay na pinagkakagastusan mo. Andun yung addiction and obsession. Some of you. Clarify natin ng Two of Cups. Ten of Cups and Five of Swords. Nakita ko na andun yung pagbabago. Magiging masaya ka dahil yung emotionally na mararamdaman mo is panghabang buhay, yung long term na happiness. May mga bagay ka dito na gusto mong makamit at maibigay sa sarili mo or dun sa mga taong mahal mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Relationship. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there. To attract, heal, or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving creature.
As you feel safe and loved within, so shall your other relationship bloom and prosper. Ang mensahe ng yung gabay na yung relasyon natin kay God, ayun yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan strong yung foundation. Kailangan matibay yung connection mo kay God. Kasi kapag maganda yung connection mo sa Diyos Ama, mas maganda yung dumarating sa buhay mo, mas matatag ka, at may mga bagay ka na nakukuha na alam mo para sa'yo na madali dahil malakas ka kay God. Madali mong naiko-connect yung sarili mo kay God. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung mga bagay na makapagpasaya sa puso mo at makakabuti para sa'yo at sa mga taong mahal mo. Pagsumikapan mo lang yung mga pangarap mo at ma-achieve mo rin yung gusto mo. At itong yung reading, Aris, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.